Magandang hapon sa ating lahat. Hello Philippines! Magandang araw. At magandang araw din sa ating mga kababayan dyan. Sana nakangiti kayo kahit papaano. Gutom man tayo o busog, ngiti tayo kasi wala namang solusyon. Ang palagi tayong malungkot, easy life. Anhin natin ang masarap na buhay. Kung magulo naman ang buhay natin, di ba? Mas maganda yung simple lang, kahit twice a day lang tayo kumain, at least matahimik. Ngayon, babalikan natin guys itong mga bali-balita na walang katotohanan naman. Siguro totoo naman ang mga sinasabi nila, pero nanghuhugas ng kamay. Yan. Nanghugas na sila ng kamay. Alam niyo itong balita na i-impeach si Sara Duterte. Ngayon, nagkabukingan na. Gusto lang nilang sirain ang reputasyon ni Sara. Itong mga komunista. Kung naniniwala kayo sa ginagawa ni Sara Duterte at nakikita ninyo ngayon kung ano ang ginagawa niya, huwag natin siya pababayaan. Alam ninyo, hindi siya nakisali. Wala sa kanyang isipan kung ano man ang mga sinasabi ng tao sa kanya. Kasi ang gusto niya, paano siya makatulong sa ating mga mamamayan sa bansa natin? Hindi niya binigyan ng pansin yung sinasabi na yung impeachment. Dahil wala siyang oras doon. So diyan natin makikita kung anong klaseng tao siya. Kaya yon, wag natin pababayaan siya. Wag natin siya iwanan na nag-iisa. Imagine yung nagboto sa kanya na how many? 32 million? Diyan lang kayo. Huwag niyong iwanan. Huwag kayong tumanggap ng mga bayad-bayad na yan. Kasi ang ginagawa nila niyan ay alokin tayo ng pera hanggang sa kumaga tayo. Ngayon, doon na tayo sa kanila kasi mayroon tayong utang, di ba? Alam niyo yung mga binayaran na yan, nagasisi rin yan, di ba? Sa mga nakaraan noong eleksyon na binabayaran. Makahingi ba sila ng tulong kasi binayaran sila? Hindi na. Di ba? Sasagutin ng mga kandidato, bayad ka naman eh. Nag-enjoy ka sa binigay ko sa inyo eh. Naririnig ko na yan noon sa ating mga local official, mayor, barangay captain, mga kagawad. Ayan. Kaya ang kanyang mga tauhan hindi makalapit. Eh kasi hindi naman kaalyado nila. Eh, sabihin nila, nagboto kami sa iyo. Ay, bakit? Eh, nagtanggap ka naman ng pera sa akin eh. So, wala ka nang, hindi ka na doon kasali. Hindi ka mapagbigyan. Dahil, bayad ka eh. Diba? So, tayo na mga tunay na mga botante, huwag tayong magpabayad. Anhin natin yung 500 na yan. 3 taon, 5 taon natin isakripisyo yan. Nahiya tayo lumapit kasi nagtanggap tayo, di ba? Okay. So sana ngayon matuto na tayo mga kababayan. Maging honest tayo. Botohan natin ang nararapat at ang tingin natin ay makakatulong sa atin. Pero wag naman tayo mag-expectar na kung may kailangan tayo at hindi tayo nabigyan ng atensyon kaagad, wag naman tayo magsalita.
Dahil hindi naman maganda yun. Time will come na mabigyan ka rin ng atensyon. Kasi hindi lang ikaw naman ang nangangailangan. Marami. Lahat kayo. Huwag natin gayahin si Super DM. Nagboto siya kay Rapi Tulfo, ay hindi siya napagbigyan dahil wala naman siyang appointment. At marami doong naghihintay kay Rapi Tulfo dahil may mga appointment yon. Legal yon. Ay gusto niya siya ang unahin. Dahil botante siya doon, supporter siya. But hindi tama yon. Mali ang pasok niya. Mali ang proseso niya. Kaya tayo ganun din. Intindihin natin. Isipin natin, ay, hindi lang pala ako ang nangangailangan. Ipaiway ko na lang o siya na lang muna, saka na lang ako. Ganun lang sana, magandang isipan natin mga kababayan. Isipin natin yung positive. Para naman maganda ang ating kahinatnan, matahimik, kahit papaano, ay meron tayong kasayahan. Masaya ba tayo kung galit tayo sa kapwa natin? Hindi Mainit ang ulo natin. Alam nyo, pag mainit ang ulo nyo, kanta-kantahan ninyo yan. Huwag ninyong painitin ng husto. Kasi kayo naman ang magkakaroon ng sacrifice. Alam ninyo, mga kababayan, pag ang bansa natin ay makuha ng ibang bansa, dahil ang ating mga politiko magulo, walang unity, kanya-kanyang sikad, kanya-kanyang kuha ng corona. Ayan, may mga komunista pala sa atin. Grabe. Nandoon na ang komunista sa atin. At yung gusto namang bansa na kumuha sa atin ay komunista din. Nako, mga kababayan, once na nakuha tayo ng komunista, wala tayong heaven. Puro sakit sa ulo, kontrolado tayo, hindi tayo makapagsalita. Sunod na lang tayo ng sunod. Kahit sa pagkain natin, hindi natin makain ang gusto nating makain. Kasi kontrolado tayo. Magtrabaho lang tayo. Magawa ba natin na magtulog-tulogan? Pag komunista tayo, hindi. Obligado kang magtrabaho. Pag hindi ka magtrabaho, latigo ka. Wala tayong freedom doon. Kaya, yun ang isipin natin. Maging positive tayo. Kung anong chismis man ang marinig natin, ay basahin, pakinggan, at timbangin. Kung ito ba ay totoo o hindi. Pag sinabi sa iyo, i-text sa iyo na, oy, kinasuhan na si Inday Sara, ipa-impeach daw. Huwag na natin yun spread out. Keep it. I-discover natin. Dito sa social media, lahat pwede natin i-discover yan. Kung yun ay may katotohanan. Dandahan lang tayo. Huwag natin pansinin. Huwag natin sakyan. Na interesting ang title. Nasa inyo na rin kung gusto nyong tingnan o hindi. But huwag naman ikalat. Para hindi na lumaki yung chismis. Pag i-text kayo, sagutin na lang ninyo na kamo, totoo ba yan? Tama ba yung sinasabi mo? Kasi pag naniniwala kaagad tayo, ayun, spread out ang news na hindi naman nakakatulong sa atin. Nakakasama sa atin. Ating reputasyon, tayo rin ang nagasira, tayo rin ang nagadown. Di bali yung iba na yun na may totoo naman. Totoo naman yun, yung iba. Lalo na si Maharlika, pinapanood ko ang video niyan. Totoo yan. Dahil bago niya yan iire o ipalabas, gina-research niya yan. At mayroon talaga siyang kinukuhaan na source na legit or original. So,
agree ako sa kanya. Pinapanood ko rin yan siya. At tama lang yung ginagawa niya kasi kung hindi siya mag-ingay sa ating mga gobyerno, lalo na sa ating presidente, ay wala. Pabayaan natin, baka lalo tayong ibulsa. Diba? Mapansin na lang natin na ibenta na pala ang Pilipinas. Sila na yan, may mga pera. Pagdating sa magulo ang Pilipinas, aalis ng bansa yan. Sino ang maiwan? Tayo, ng mga mahirap na hindi natin kaya lumabas ng bansa. Iyon ang ginadependihan ni Maharlika. Ayaw niya na masira ang bansa natin. Kaya kayo, wag na naman kayo makisakay sa mga chismis na yan. Dependihan natin ang bansa natin na hindi tayo mapunta sa basurahan. Napakaganda ng bansa natin. Well known. Lahat nandyan. Kaya wag natin sayangin yon. Okay? Iyon ang aking ma-advise sa inyo, mga kababayan. Gising tayo. At tingnan natin kung ano sa paligid natin. Pero maganda nga, yung gina-isyoso natin. Kasi hindi natin malaman yon kung hindi tayo mang-isyoso. But huwag natin bigyan ng masamang kahulugan. Diba? So, ayan ang aking ma-advise sa inyo. Si Maharlika, panoorin niyo ang kanyang video para magkaroon kayo ng idea kung ano ang nangyayari sa mga matataas nating opisyal. Ngayon, nabuking sila ni Maharlika. Hugas kamay sila ngayon. Hindi na nag-aamin kung sino ang nag-create ng news na yan. Fake news. Ayan. Yan ang ugali eh. Sakyan ang lahat. Pag nabuking na, wala nang mag-amin. Hugas kamay na. Malinis na. Pero hahanapin yan kung saan nang gagaling yung mga ganong klaseng balita. Siguro naman talaga. Siguro lang ha. Di ako sigurado din. Baka nagtangka naman talaga sila na gano'n ang plano. Kaya lang, kaagad-agad ay lumabas yung mga plano nila. Hindi tuloy na tuloy. At dinagdagan na, kompleto na, ay di, nabuo na walang katotohanan. Okay? Ingat-ingatan natin yan mga kababayan. Tama yan, si Maharlika. Yun ang kinikilala kong naga-ingay at naga-depensa. Okay yan siya. Kaya suportahan natin at ipaalam din natin na nandun tayo sa likod niya. Huwag natin pababayaan si Inday Sara. Kasi maganda, pinagsakripisyohan niya. Wala siyang pakialam kung ano ang i-chismis ng tao sa kanya. Basta malinis ang puso niya. Tingnan ninyo, kalmadong-kalmado siya, ha? Parang walang nangyayari sa kanya. Yun ang gusto kong tao. Bakit mo bigyan ng panahon yung mga bagay na yan? Na marami kang dapat bigyan ng panahon. Diba? So, agree ako dyan kay Inday Sara. Okay? So ngayon, tuloy tayo. Balikan natin yung Senado. Sa congressman pala, nandoon pala yung mga puno ng komunista. Medyo nahuli ako doon eh. Dahil hindi ko yun binigyan ng panahon sila noong mga panahon. Hinanap ko ngayon kung nasaan na yung kabataan na yun na mga pinuno ng komunista. Ayun, doon na pala sila sa Congress. Nakalugar na doon. Kaya, ayan, nagasimula na sila ngayon. Kaya huwag kayong magpa-dala-dala. Sinabi ko na sa inyo na pag komunista na ang bansa natin, wala tayong freedom dyan.
Hindi tayo makatungit, hindi tayo makachismis, di ba? Ingat. Yan. Sa Senado naman, alam ninyo, tahimik yung mga tao doon. Mayroon namang maayos, hindi siya gumagawa ng kalukuhan, pero wala siguro siyang power na hanapin o mag-open doon ng mga kabalaskugan nila. Alam nyo, nang hinayang ako sa PhilHealth. Ang PhilHealth, dapat maraming tao ang makinabang dyan. Lalo na sa ngayong nangangailangan sila kahit sa hospital man lang. Napakaganda ang PhilHealth. Pero yung binayad mo, hindi mo mapakinabangan. Kinain ng bulsa. Ayun ang nangyari sa PhilHealth. Alam ninyo, mga kababayan, may ikwento ako. Mayroong bansa na parang PhilHealth ang kanyang system. PhilHealth nga kasi Philippine Health. Itong insurance na lang pag-usapan natin. Mayroon namang mga corrupt dyan, pero hindi masyado. Kasi may tagabantay. Maganda talaga. Sabihin ko, sana maging ganun ang PhilHealth natin. Pag ang mga ang mga tao nagtrabaho, obliged sila na magbayad ng insurance na yan. Kinukuha sa kanilang salary, pero hindi masyadong malaki. Kasi marami yung kinukuha sila, may sa PhilHealth mo, sa iyong Christmas bonus, sa iyong vacation fee. Ganon ang kanilang purpose doon. Kaya estudyante ka pa lang, pag nagtrabaho ka, legal, at mayroon ka na kaagad na contribution sa iyong health insurance. Kasi ang purpose doon, sa health insurance na yon, once na ikaw ay magkasakit, at hindi ka na makapagtrabaho, ang insurance na yon ang magpasweldo sa iyo, at sagot niya ang iyong hospitalization, gamot mo. Although, sabihin natin, 70% ng hospitalization ay sagot niya at yung gamot mo ay 70% din, 30% lang ang bayaran mo. Ganon ang kanyang paraan. Sasabihin ko sa inyo mamaya ang pangalan para i-research ninyo or i-google ninyo. So hanggat, for an example, kung may edad ka na, siyempre, umabot ka na ng 60. Nagkasakit ka, hindi ka na pwede magtrabaho. Sila ang sasagot na magbigay ng iyong sweldo, yung health insurance na yon. Sila ang kasagot, pati yung mga gamot mo, sila na ang sumasagot. Pati transportation mo. Or mayroon ka namang kini, or kung ano pang mga bayaran para sa, basta naka-related sa iyong pagkasakit, or kung hindi ka na makapagtrabaho. Sana ganun ang ating PhilHealth. Kasi hindi nila binubulsa ang pera mo, tumutubo. Kung sa bagay sa ngayon, medyo nalogi na sila kasi marami na kasi ngayong may mga sakit. Hindi kagaya noong mga panahon. Kaya ang ginawa nila, ging-raise nila na ang tao makapag pension at the age of 66 or 67. Wala na yung 65. Kasi kahit 65 ka, kung pwede ka pa magtrabaho ka pa. Para mayroon silang makuha na contribution galing sa iyo at para na rin sa iyong kapakanan kasi able ka pa naman magtrabaho. Ganon ngayon mga kababayan. At sana nga maging ganon ang ating PhilHealth na hindi binubulsa.
gina-reserve para sa mga tao. Iyon ang aking kwento sa inyo parte sa PhilHealth na ito. At sana, kung sino man ang nakinabang ng marami ng malaking halaga sa PhilHealth in the previous years, sana mabuksan, hanapin kung nasaan yung pera na yon dahil wala namang pinakinabangan ang mga recipient, yung mga nagbayad ng PhilHealth nila. Sana lang, happy ako nga ginabuksan ni Raffy Tulfo ngayon at hinahanap yung mga fund na yan in every agencies. Kaya suportahan ninyo yan mga kababayan para mabuksan, hanapin yung budget na yun at managot ang may sala. So, ang pangalan pala ng health insurance na yon ay Mutuality. Basta hanapin niyo sa Google, Mutuality. Malalaman ninyo kung saang bansa yan. Okay? At hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan or ang ating mga information. At magkikita na lang tayo ulit. Ingat kayo dyan mga kababayan. Have a nice evening kung evening sa inyo. Have a nice day kung araw sa inyo. At always smile and be happy.